A king, a prophet, a priest. Ito po ang ilan sa mga mahahalagang roles ng Kristo na gusto kong tutukan sa video na ito bilang pag-alala po sa ating Panginoon. Ang konsepto po ng kingship o paghahari ay nandun na sa Genesis pa lang. Sabi po sa Psalms 10 verse 16, "The Lord is King forever and ever." So hari po siya even ng creation. At ang mga unang tao po ay nilikha niya para maghari o pamunuan ng iba pang nilikha. Kaso bumagsak po ang tao at naging alipin ng kasalanan. Tapos mula po sa rebeldeng lahi ni Adan, pinili po ng Diyos si Abraham at mula sa kanya, pagpapalain po ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo. Kaso naging alipin sa Egypt yung mga descendants ni Abraham. Pero sa pangunguna po ni Moises, pinalaya po ng Diyos ang mga Israelita. At nang palayain po sila ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Egypt, siya po ang naging hari nila hanggang sa maghanap sila ng haring gaya ng mga hari ng ibang kaharian. So nung humiling po sila ng hari kay Samuel, kinausap ni Samuel ang Diyos at ito po ang sinagot ng Diyos sa kanya dun sa 1 Samuel 8 verse 7. "And the Lord told him, Listen to all that the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king." Ang Diyos po ang naging hari ng Israel hanggang sa tanggihan nila siya at mas pinili nila ang magkaroon ng taong hari. At mula nga po noon, nagkaroon na ng mga hari sa Israel. Sa panahon po ni Haring David, nakipagtipan po o nagkaroon ang Diyos ng covenant with him. At tinatawag po natin itong the Davidic Covenant na mababasa niyo po sa 2 Samuel 7 verse 8 to 29. And dun po sa verses 12 to 13, makikita po natin ang pinangakong hari na magmumula kay David. Ang sabi po, "When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever." Pagkatapos po ni Haring David, marami pang sumunod na hari sa kanya. Mga haring hindi perpekto. May mga mabubuti naman, pero marami po ang masasama. May mga nagsimula na maganda pero tumalikod din sa Panginoon later on. At hanggang sa matapos pong basahin ng Old Testament, wala po sa kanila ang kagaya ng ipinangako kay David. Pero pagpasok po ng New Testament, mababasa po natin ang isang talaan ng lahi ng anak ni David. At ito na nga po ang Panginoong Jesus. Dinalaw pa nga po siya ng mga pantas and nung hinahanap nga nila siya, ang pinagtatanong nila, sabi sa Matthew 2 verse 2, "Saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya." Tapos nung lumaki na ang Panginoong Jesus, dun sa triumphal entry, nung sinalubong po siya ng maraming tao sa Jerusalem, ito po ang sinisigaw nila ayon sa Luke 19 verse 38. "Pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Purihin ang Diyos sa langit." And kahit po sa kanyang pagkamatay, dala niya po ang titulong ito. Yung inscription po dun sa ulunan ng Panginoon nung nakapako na siya sa krus. Ang sabi po sa Matthew 27 verse 37, naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya. "Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." In the future, babalik po siya at ang sabi ng scripture sa Revelation 17 verse 14, lalabanan nila ang tupa ngunit matatalo sila dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, King of Kings. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. So sa kapanganakan po niya, hari siya. Sa kanyang pagmiministeryo, kinalala siyang hari. At kahit po sa kamatayan niya, dala niya rin ang titulo ng hari. Pero babalik po siya. At sa pagbabalik niya, makikita sa kanya ang titulong hari ng mga hari. Sa 39 books po ng Old Testament, 16 po dyan ang kinoconsider nating prophetic books. Actually, 17. Kasi yung tinatawag po nilang four major prophets, kasama pa po doon yung Lamentations na sinulat ni Jeremiah. And then may 12 minor prophets pa. At liban po dyan, ang first 5 books po ay sinulat ng propetang si Moises. Tapos may mga prophetic songs din po sa Book of Psalms. And then may mga historical books din po na naglalaman ng mga stories ng prophets, kagaya po ni Elijah, Elisha, at saka iba pa. So marami pong part ng Old Testament ang prophetic at marami ding ginamit ang Diyos ng mga propeta na naging tagapagsalita niya sa lumang tipan. Itong mga propeta po na ito ay hindi lang nagsasabi tungkol sa future. Dala din po nila ang mensahe ng pagsisisi,
paghatol, at saka mga paalala mula sa Diyos. Sa huling aklat po na sinulat ni Moises, nag-iwan po siya doon ng prophecy tungkol sa isa pang propetang kagaya niya na ipapadala ng Diyos. Ang sabi po sa Deuteronomy 18 verse 15, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him." Kaso hanggang sa matapos ang Old Testament, wala po kayong makikitang naging propeta na kagaya ni Moises. At liban dito, napakarami pong propesiya ang hindi pa natutupad. Hanggang sa matapos mong mabasa ang Malakay, kahit yung pinakaunang prophecy sa Genesis 3 verse 15, hindi pa rin po natutupad. Ang sabi ng pinakaunang prophecy, ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Wala pa yung another prophet gaya ni Moises, marami pang mga propesiyang hindi natutupad. Pero pagdating sa New Testament, isang madaling mapapansin ay ang pagbanggit ni Matthew ng mga Old Testament prophecies at yung mga fulfillment po ng mga ito sa Panginoong Jesus. Sa chapter 1 pa lang po ng Matthew, may fulfillment na agad. Ang sabi po sa Matthew 1 verse 22 to 23, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. And sinundan pa po ito ng marami pang ibang fulfilled prophecies. Maliban sa siya ang katuparan sa mga propesiya, ginampanan din po ng Panginoong Hesus ang mga ginagawa ng mga propeta, gaya ng pagiging spokesperson ng Diyos. Ang sabi po sa John 17 verse 8, "For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me." Nagbigay din po ng predictions ang Panginoong Hesus kahit tungkol sa mismong kamatayan niya. And tinawag din po siyang propeta ng iba, gaya po ng mababasa natin sa Luke 7 verse 16. Inilabutan ang mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, inalala tayo ng Diyos. Isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta. And hindi lang po siya tinawag na propeta. Siya mismo, kinilala niya rin pong propeta ang sarili niya. Ang sabi po sa Mark 6 verse 4, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at mga kamag-anak at mga kasambahay. Ang sabi po sa Hebrews 3 verse 2 to 3, kung saan ikinumpara po si Moises at ang Panginoong Jesus. Tapat siya sa Diyos na nagsugo sa kanya, katulad ni Moises na naging tapat sa pamamahala ng pamilya ng Diyos. Ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moises, dahil kung ihahalin tulad sa bahay, higit ang karangalan ng nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Siya ang isa pang propetang kagaya ni Moises na ipinangako ng Diyos. At higit pa, at siya rin po ang katuparan ng mga mensahe ng mga propeta. Ang sabi niya po mismo sa Luke 24 verse 25 to 27, sinabi sa kanila ni Jesus, mga mangmang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya, mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Ang pag-aalay po ay isang mahalagang tungkulin na ginagampanan ng mga priest. Ang pinakaunang makikita po nating gumawa nito ay si Cain at Abel, kung saan tinanggap po ng Diyos ang alay ni Abel at nireject naman yung kay Cain. Ginawa rin po ito nila Noah, Abraham, Isaac, Jacob at marami pa pong iba. At naging bahagi pa po ito ng kautusan ni Moises. May mga utos po ang Diyos pagdating sa tamang pag-aalay, ano yung tamang iaalay, kasama na rin po ang tungkulin ng mga priests na nag-aalay nito. Maraming mga hayop po ang pinapatay dahil sa pagkakasala ng mga Israelita. Ano po ang sabi sa Hebrews 9 verse 22? At kung walang pagbubuhos ng dugo, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. And makikitang hindi po sapat ang isang offering lang. Kailangan nila itong ulit-ulitin. And kahit pagdating po sa huling book ng Old Testament, mas lumala pa nga po yung ginagawang pag-aalay ng mga Israelita. Wala na bang katapusan ang animal sacrifices na ito? Pagpasok po ng New Testament, mababasa po sa John 1:29 ang solusyon sa lahat ng ito. Ang sabi po ni John na tagapagbautismo, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Hindi lang po siya ang perfect sacrifice, siya din po ang perfect priest
para gawin ang pag-aalay na ito. Ang sabi sa Hebrews 7 verse 27, hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. At bilang great high priest po ng mga mananampalataya, lagi natin siyang malalapitan. Ang sabi po sa Hebrews 4 verse 14 to 15, kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. Hindi niya po kailangang mag-alay para sa sarili niya dahil wala po siyang kasalanan. Ang tanging sinabi ng Biblia na walang kasalanan. At hindi niya rin po kailangan ng handog dahil siya na ang sapat na handog para sa kasalanan. King, Prophet, Priest. Bilang hari, hindi lang niya po tayo pinapangunahan, siya po mismo ang daan. Bilang propeta, hindi lang po siya nagsasabi ng katotohanan, siya mismo ang katotohanan. At bilang punong pari, hindi lang po niya inihandog ang buhay niya, siya mismo ang buhay. Subscribe for more content.